So maliban sa earthen ponds, nakalimitang pinag-aalagaan ng Banamay, ang mga nauusong culture system sa pag-aalaga ng Banamay ay biofloc technology, clear water technology, at mga recirculating aquaculture system. So sila yung mga nakikita natin ngayon na kalimitang ginagawa na sa Banamay culture. Pero ang pinaka-common sa lahat is yung mga HDPE-lined ponds or tanks. Ang high-density polyethylene ginagamit para ilapat sa pond para mas hindi na concern yung quality ng lupa pagdating sa seepage, acidity, mga toxic substances na meron ng ponds. Mas maikli na din yung nagiging culture period natin kasi hindi na tayo pag-prepare ng pond. Mas mabilis siya linisin at yung HDPE naglalast din siyang mas matagal kumpara sa iba. Ang stocking density nagbabari depende sa culture system. And basically, nakadepende din siya sa environment and yung degree of management. Ang culture system based on degree of management ay mga extensive, semi-intensive, and intensive. So sa case ng pond liner, they are considered intensive culture. So ang stocking density sa intensive culture usually from 100 to 200 and sometimes umaabot sila ng 300 pieces per cubic meter. So ang stocking density should always align dun sa carrying capacity. Ang carrying capacity ang nagiging batayan natin kung ilan lang ba ang pwede nating ihulog na Banamay price sa isang pond para makuha natin kung ano ba yung gusto nating laki at dami ng Banamay during harvest. Sa mga harvest results na nakukuha natin sa mga gumagamit ng new improved Tate Banamine feeds, very consistent ang good results nito. So usually nakakakuha tayo ng FCR na 1.15 to 1.36. And very consistent din yung average daily growth from 0.2 to 0.5 grams per day. Nakakapag-produce tayo ng 20 to 25 grams ABW sa loob lamang ng 90 days culture. Ang tatlo sa pinaka-importanting aspeto na lagi nating tutukan sa pagbabanamay ay yung good quality fry, good quality feeds, and yung good management. Ito yung best formula para magkaroon tayo ng successful Banamay farming. Maganda naman yung performance. Mula nursery dito, yung sa nursery natin, maganda na yung performance. Tapos dito sa grow out, 51 na tayo ngayon dito. May ABW dito is 20 grams. May kuha natin yung sa daily natin, EDG natin, kuha tayo ng 0.4 grams daily. Maganda yung result sa kuha natin ngayon. Well, kung kuha na natin siguro, imagine DOC 51 laang, tapos nakakuha na tayo ng EBW na 20, mataas na yung kuha eh. Kadalasan yung nakuhanan ko before, na nag-EDG lang tayo ng pinakakuhan is 0.2, kaya pinaka-high is 0.3. So it's not like ngayon na medyo maganda. So we hope na tuloy-tuloy yung kuha natin sa gayang kuha, EDG na makukuha natin bawat sampling. Yung sa ngayon, nakakuha tayo ng survival niya is nandyan tayo sa 80%. Running FCR natin ngayon, nandyan pa tayo sa 1 palaang. Nandyan pa tayo sa 1. Or may kumpa yung isa is 0.9. So, okay yun sa kumpa. Gaya na ng stage. Siguro makakuha na ito, 2 samplingan or 3, pwede na ikuha natin. Nandyan na tayo sa EBW na 30. There was a time when monodon nagkakaroon ng daming problema. They opted to change the species, which is Banamay na. Yes, we considered na mag-shift because there were problems with monodon talaga. Ang daming diseases. So, we were thinking to try other species na it's easier to culture. Kasi, you know naman monodon, 6 to 8 months. And then we discovered with Banamay, you can produce 3 to 4 months lang. So, grinab na rin namin yung opportunity to apply for that accreditation and to try the new species. And so far, we're doing good. Yeah. Merong mga
feeds na madaling mag-crumble, so nakakasira siya sa water quality natin, which affects the health of the shrimp, di ba? With Vanamine, wala kaming nagiging issues with ammonia, nitrite, even our water is clear. And so far, wala kaming mortalities. Unlike before, we were having 1 kilo, 2 kilos per day ng mortalities. Ngayon, so far okay naman kami. Because of the water quality din. Because of the feeds, of course. Kasi nga hindi niya na-deteriorate yung tubig namin. Malaking tulong kasi nga maganda kasi yung ADG niya, yung average daily growth niya. So we can cut our culture shorter. Mas marami kaming magiging crops per year. Mas mapapalaki pa namin if we want to. Cost-wise, it's very unbelievable na at that price, you get this much of weight gain a day. Relationship with dati, wala akong marereklamo. After sales, lagi kami masaya. Alam na mga ano yan, alam nila Diana, alam nila Lito. They're very good people. At saka, yung relationship, parang kahit hindi kami laging nagkakausap or may transactions, alam namin na andyan sila. Anytime may suporta sila sa amin. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.